Nagpaalam na sina Kai Sotto, Kiefer Ravena at Ray Parks Jr. sa kanilang dating kupunan sa Japan B-League matapos ang pagtatapos ng kanilang kontrata sa dulo ng 2025-2026 season. Ang 7'3" na sentro na si Kai ay natapos na ang kanyang 2 taong pananatili sa Koshigaya Alphas, habang sina Parks at Ravena naman ay natapos ang kanilang paglalaro para sa Osaka Ivesa at Yokohama B-Coursers. Ang Koshigaya ang ikatlong kupunan ni Kai sa Japan B1 B-League matapos siyang maglaro dati sa Hiroshima Dragonflies at Yokohama. Dito rin niya naranasan ang ACL injury noong Enero ng 2025 na naging dahilan para hindi siya makapaglaro sa Koshigaya at maging sa Gilas Pilipinas na rin ng halos 1 taon. At mahaba-haba ang naging pahinga ni Kai na naging sulit naman dahil sa malakasang comeback ang kanyang naipakita sa last quarter ng Japan B1 B-League 2026 season. Taos-puso namang nagpasalamat si Kai Sotto sa team ng Koshigaya Alphas at maging sa mga fans nito dahil ramdam ni Kai ang mainit na suporta ng mga fans maging ng Koshigaya Alphas team. Ngayon, panibagong chapter na naman sa karera ni Kai ang paparating at excited na ulit ang mga Pinoy basketball fans sa susunod na kabanata ng basketball career ni Kai Sotto. Matagal na nating sinasabi na ang pinaka-ideal talaga na pathway sa ngayon para makapasok si Kai Sotto sa NBA ay ang paparating na NBA Summer League, dahil na rin sa kita naman na kayang-kaya ni Kai Sotto na makipag-compete sa high-level competition, at kung napunta siya sa tamang team at ginamit siya ng husto ng isang NBA Summer League coach, lalabas ang magandang laro ni Kai Sotto. Ang isa pang inaabangan natin ay posible na makapaglaro si Kai sa third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers para sa Gilas team at sa NBA Summer League, dahil na rin sa mukhang manageable ang schedule. Halos magkasunod lamang ang 2 event. Isa lamang ito sa senaryo na pwedeng mangyari, at ang isa pa ay pwedeng mamimili si Kai Sotto sa 2, at kahit anong pa man ang maging desisyon ni Kai Sotto ay suportado rin ito ng Gilas.